Kayo po ay natanggal daw sa trabaho. By the order of the Ombudsman po, na under administrative case daw po, pinadismiss po kami. Ito ho ba ay related doon sa kaso ni Mayor Tumang? Opo. 149 million ang mga transactions. Kaya hindi kayo pumirma ng mga vouchers, may tingin ho ninyo may anomalya. 164 disbursement vouchers. Deliberate ho na hindi pagpirma ho ninyo. So, mayroon na po akong kaya nakakalimutan. Mr. Che, hindi po ba kayo natatakot kay Mayor Tumang kaya hindi ho kayo makasagot? The next to ask question is the Honorable Pimentel. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, during the last hearing, we requested the presence of Ms. Perlita Lagman, and I would like to thank her for attending the session. She's one of the persons that has been mentioned in the fraud audit investigation. Now, one of the findings, which is for me quite alarming, is item number 6, which I will read for the benefit of everyone. 164 disbursement vouchers totaling 26,719,162 and 53 centavos were processed and paid without the necessary approval by the municipal accountant. Na-interview kayo, Ms. Perlita Lagman, ng fraud and audit investigation in 2011 or kung kailan po yun. Totoo po ba ito na hindi kayo pumirma sa 164 disbursement vouchers? Dahil anong rason bakit hindi ho kayo pumirma? Good afternoon. Good afternoon po. Sa tagal na po ng hindi ko na po matandaan kasi yung mga transaksyon na nabanggit po dyan na hindi ako nakapirma. Pero meron hindi ko na lang tatanungin yung mga detalye. Pero Mr. Chair, meron ho bang talagang mga transaksyon na wala, in spite na wala kayong pirma, na tsekehan po ng Municipal Treasurer ng Mexico? Yun po yung natatandaan kong pinakita po sa akin ng auditor noon. Na nung nag-audit po sila, mayroon po pala akong hindi napirmahan ng mga voucher. Yun nga. Pero anyway, this is a public document and I believe that the Commission on Audit will not be lying in this investigation. I repeat, there were 164 vouchers that you have not signed. Ano hong rason ba't hindi ho kayo pumirma ng mga vouchers? Hindi ko na po masyadong maalala kasi especially po nung may stroke po ako. Marami na po akong nakakalimutan na mga Tsaka sa tagal na po ng almost 15 years na po yung nagdaan. So hindi ko na po nare-recall kung ano po yung mga sinagot ko. Maybe po kung COA or Ombudsman po na natalakay na po yan, nasagot ko na. So hindi ko na po ma-recall kung anong nasagot ko. Kasi ang pinapalabas dito sa investigation report na kaya po hindi kayo pumirma dun sa vouchers, may mga problema yung dokumento. And some of these vouchers actually are part of the notice of disallowance that were issued by COA amounting to 149 million pesos. So, kung babasahin ninyo itong audit investigation report, lumalabas na nakita na ninyo, dahil kayo nga, trabaho ng municipal accountant yan, na kayong tumingin ng mga transactions kung in order ba, sumusunod ba sa COA rules and regulations. So malamang kayo hindi pumirma dahil nakikita na ninyo na may problema yung mga transaksyon. Hindi po ba? Actually po, hindi lang po. Kung minsan po kasi, hindi muna po dadaan sa akin. Mayroon po kasing staff na nagbe-verify muna. So, kung may mga discrepancy or ibabalik na po kung saan concern na office yung voucher para i-completuin o po. Ganun po.
Pero pagkakaalam ko, ako ay naging official din po ng local government unit. Ang pagkakaalam ko po, hindi po talaga pwedeng tsekehan yung voucher kung walang pirma ng municipal accountant. Opo. That is the work of the municipal accountant to check whether everything is in order. Ang tanong ko po, ganun po ba ang kalakaran sa Mexico na kahit walang pirma ng municipal accountant, pinapatsekehan din? Ano ba yun? Was it ordered by Mayor Tumang na in spite na walang signature, a very important signature, bago yung voucher pumunta sa Treasurer's Office, kailangan dumaan po sa municipal accountant or provincial accountant, kailangan mo may pirma, and then bago matsekehan. Ang tanong ko po, ito ba ay kalakaran po sa Mexico hanggang ngayon? Nung panahon ninyo, kalakaran mo ba talaga ng Mexico na kahit na walang pirma ng municipal accountant, pwede ho tsekehan yung mga vouchers? Hindi naman po. Hindi po. Pero nandito ho Nandito sa investigation Kasi po report. ang treasurer po ang nag-issue ng cheque, so hindi ko po sa kontrolado kung hindi niya pinadaan or what. Yun po ang tanong doon. Kaya lang po, wala na po kasi yung treasurer, so hindi na po natin matatanong. Ba't po, yun ang nangyari. Ma'am, dito rin po sa report, well, not the investigation report, pero kayo po ay natanggal daw sa trabaho. By the order of the ombudsman po, na under administrative case daw po, pinadismiss po kami. Ito ho ba ay related doon sa kaso ni Mayor Tumang? Opo. Yung mga 149 million na mga transactions? Hindi, part of the 149 po. Nakakapagtaka po, no? Kayo ay maliit lang na empleyado sa gobyerno, pero yung head of entity, in this case, Mayor Tumang, who was the signatory of the approval of vouchers, siya po ay hindi natanggal, pero kayo po ay natanggal. In fact, hindi na nga kayo pumirma ng vouchers, kayo pa po ang natanggal. Kasi po, sabi po nila, under the rule na hindi po alam kung anong ruling yon, na como po yung nanalo siya ng sumunod na election, so hindi po siya covered ng administrative. Tapos po, hindi lang ho kayo ang natanggal, ano? Meron pang si Municipal Engineer Jesus Ponsalan. Opo. Tama po ba? Then meron po yung yung Secretary to the Mayor, si Luz Bundok din po. Opo. Kasama din ho to sa mga kaso nung yung sa mga graft cases na final kay ito ay related din po itong dalawa Kasi na po, natanggal. ano po kasi, kami po, kasi nasa service pa po kami nung yung pong iba po kasi, mga nag-retired na po at saka may may namatay na po. So hindi na po sila nasama din sa administrative. Kaya kami lang pong tatlo ang nasama sa administrative dahil nasa service pa po kami. Sa tingin ho nyo nun, kayo naman po, ilang taon na po kayo? 57 po. 57, hindi naman parang ganun katandaan naman po. Sa tingin ho ninyo, kaya hindi kayo pumirma ng mga vouchers, may tingin ho ninyo may anomalya o tingin ho ninyo mali yung transaksyon kaya hindi kayo pumirma? Kasi nakakapagtaka po ito Hindi lang isang voucher. Ako, I would understand. Maybe may nakalimutan lang ho ninyo kung isa o dalawa o tatlo. Pero 164 disbursement vouchers. So meaning, deliberate ho yung pagpirma ho ninyo, na hindi pagpirma ho ninyo. Hindi ibig sabihin na nakalimutan ninyo or wala kayong kaalam-alam. Pero ito, dahil 164 vouchers, ibig sabihin ho nito, ay talagang sa loob ninyo, hindi nyo kagustuhan na pumirma talaga. Hindi po ba? Hindi po ako sigurado, di ko na po kasi masyadong maalala sa tagal na nga po ng Pero 15 years lang ho yun. You're only 57 years old. Wala pa kayong senior citizen. I'm very sure na hindi naman ganun ang lapses ng memory ng 57 years old. Due to nga po na mild stroke ako,
medyo mayroon na po akong kaya nakakalimutan. Mr. Che, hindi po ba kayo natatakot kay Mayor Tumang kaya hindi ho kayo makasagot? Ay, hindi po. Anyway, medyo, Mr. Chair, siguro medyo masama na nga ang memory ni Ms. Perlita Lagman. May I go to Buyo Trading? Please identify yourself. Ano ang pangalan po natin, yung may-ari ng Buyo Trading? William Collis po. William Paulis. Matagal na ho kayong supplier, contractor ng Municipality of Mexico? Nagbukas po ako 1996 or 1997. Because to refresh the minds of our resource persons, for the years 2007 to 2010, the Municipality of Mexico made 271 procurement contracts to shopping, meaning hindi ho ito dumaan ng public bidding. Meron tayong tinatawag na shopping kung saan mga canvas lang. Ngayon, this amounted to 39,321,098 pesos. So, nagkaroon ho kayo ng 271 transactions. Medyo malapit ho ba kayo kay Mayor Tumang kaya nakakuha kayo ng 271 na contracts? Hindi po. And then para malaman ho ninyo, ang nakalagay po dito sa findings, obvious similarity on the handwritings on canvas sheets implies that the same were only filled up to make it appear that a legitimate canvas was made. Hindi ho ba nyo naalala nung gumawa kayo ng canvas kasi sa shopping I don't know kung ano pero 3 canvas yata ang kailangan. Pero ang findings ng COA pare-pareho po ang pumirma doon sa canvas. Kayo po bang gumawa nito? Hindi po, Your Honor. Now, the 39 million pesos is still disallowed by COA. In fact, it was already, you made an appeal, or rather the Municipality of Mexico made an appeal, but it was denied. May I ask the COA, ano na ho ba ang status nitong 39 million pesos na sinupply ng Buyo Trading, which was already issued a notice of disallowance and the appeal was already denied? Meron ho tayong prescription period. Once the notice of disallowance reaches 6 months, kailangan i-submit na ho ninyo yon sa Ombudsman for their disposition. Nasaan na ho ba itong notice of disallowance? COA, please reply. Thank you, Mr. Chair. Na-resolve na po ng Commission proper yung motion for reconsideration, but yung decision po, yung formal decision is still for signing of the members of the Commission proper po. What was the decision of COA? The motion was denied, Your Honor. Out of 149 million pesos, alam na ho natin na ang 43 million pesos binayaran po ni Mayor Tumang, yung 66 million pesos were condoned by COA because probably it was in order, pero naiwan ho itong 39 million pesos. Ito po ang itong 39 million pesos, for the information of everyone, Mr. Chair, ito lahat po transaction ito ng Buyo Trading. In fact, there were some findings that Buyo Trading supplied base course materials which were found to be ghost deliveries. That is aside from the notice of disallowance. That is another matter. Pero dito na tayo mag-focus sa notice of disallowance. Itong 39 million pesos, hanapin natin whether COA did their job to submit it to Ombudsman for their proper disposition, and let us now verify from Ombudsman anong action ang ginawa nila pertaining to the 39 million pesos. Kasi ito lumulusot ito, Mayor Mr. Consolan.
itong 39 million pesos, hindi ho natin alam ano na nangyari dito sa 39 million pesos. Unless, of course, Municipality of Mexico would want to pay this. Pero 4 years have already passed, hindi pa naman nila binabayaran. So it is incumbent upon COA, it is your obligation to submit this ombudsman for their proper disposition. Yes, Your Honor, we will give you po the records. Okay, so Immediately, during yeah. the next hearing, Mr. Chair, we'd like again to invite COA to shed light on the update of the 39 million pesos. Yun po ang pinaka objective natin, no, para malaman natin kung saan po. And Mr. Chair, during the last hearing, we invited the personalities to shed light also. This is still in connection with the audit and audit investigation report, because there were some highly suspicious, anomalous transactions made by the Municipality of Mexico with 3 transactions, no? So one, of course, is the purchase of boom truck from Mr. Rizalito Dizon. Another transaction made between Municipality of Mexico and Henline Enterprises with Mr. Eduardo Santiago. And of course, the supply of medicines by Farsa Medics Distributor by Dr. Roberto Togade. During the last hearing, we requested for them to be invited to this hearing, but unfortunately, they have not appeared. So in this connection, Mr. Chair, may I move that this committee issue a subpoena to Mr. Rizalito Dizon, Mr. Eduardo Santiago, and Dr. Roberto Togade to shed light on the different transactions that have been entered to between them and Municipality of Mexico, Mr. Chair.